Guys, welcome. Meron tayong kausap for tonight. Pero napakaganda kasi ng topic natin. Ang question kasi, alin ang pipiliin nyo? DAX or performance? Alam mo yung mas okay doon, of course, sa usapang phone. Kasi kung ano yung iisip nyo. So, nandito si Sir Richmond para tulungan tayo na pumili kung alin yung mas importante. DAX na battery or mas maliit na battery pero matindi yung performance. Kasi marami ngayon nag-hype sa big battery capacity. May mga napanood tayo na friends natin sa tech YouTube scene na sinasabi na 10,000 milliamp hours na battery capacity. Wow! Eto na siguro yung grabbing battery talaga. Tapos may magsasabi pa na yung OnePlus Turbo 6 Turbo na sabi nila 9,000 milliamp hours yung battery, matindi daw. Pero, ang counterpart naman nun, meron pang ibang OnePlus A6 na variants. Mas matindi yung performance, medyo mas maliit lang ng konti yung battery. So, alin doon ang pipiliin nyo? Yan ang alamin natin sa topic natin tonight. Ikaw, Sir Richmond, marami ka na nasubukan na DAX na battery for this year. Ano siya? What did you say? Anong nasubuan? Will you please repeat it? Hindi, nasubukan na DAX na battery. Yun. At least nilinaw mo. Ano, Malinaw. Mali yata narinig ko eh. Sorry. Yun. Actually, yes, naglalabasan yung mga yung mga China ROM phones na malalaki ang battery like Honor Win, diba, 10K. Si OnePlus Turbo 6, 9K. And si Realme may lalabas pa, P4 ata eh, 10K din. Depende sa tao, no? Ako, more of sa performance ako eh. Total, ito ng mga phones na to, support naman fast charging, 120 watts, 100 watts, 80 watts, mabibilis naman kumarga. At the end of the day, hindi mo naman uuwi ka rin naman. So, not really too much of a big deal. Except kung siguro nung travel ka or lagi ka nasa labas, yung trabaho mo talaga nasa field. Pero kung if your day-to-day usage, nandito ka lang sa city, makaka-access ka ng power bank or mga outlet, I'll go for performance over battery. On the one hand, maganda nga naman talaga na hindi mo na iisipin yung battery pa ng phone mo for at least one full day na hindi ka nag-aalala, di ba? The next day mo pa iisipin, today na pala yung time na mag-charge ako. Di ba? Tama. Maganda yon. Benefit pa rin sa consumer yon. Pero if we're talking about yung sacrifice mo yung konting performance para sa konting advantage naman sa battery size, at least yung sa battery size or battery capacity, pwede ka mag-adjust kasi may mga power banks tayo, pwede tayong makicharge sa iba kung malobat man tayo. Pero kung yung performance ang sinacrifice natin, paano yun? Anong compromise natin doon? Wala. Hindi naman tayo pwedeng humingi ng extra performance, di ba, from other people. So, doon, wala tayong solution. Tama. We're stuck with it. So, ang pinaka-concrete example natin dito, yung OnePlus 6 Turbo. Ayun nga, meron siyang 9,000 mAh na battery capacity, pero na-sacrifice yung chipset niya kasi meron lang siyang Snapdragon 8S Gen 4. Ako, I'll go for A6. Smaller battery, 7.5. 7.5 is still okay pa rin eh. For me, personally, still good. Kasi 8 Elite is way better than 8S Gen 4. 22K si Turbo 6. 24K si A6. So, for that 2,000 peso difference, you get a better processor. You get a ultra-wide lens. Plastic frame si Turbo 6. Aluminum metal frame si A6. So, I mean, yung tatlo pa lang, more than enough na sa akin for add 2,000 pesos. Ang pro lang talaga ni Turbo 6 is battery. Lahat ng mga nagte-tech reviews, kayang magbasa ng spec, kayang gumawa ng gaming review, gaming test and all that. Pero what's important ngayon to separate us from others is yung analysis natin. Kasi sasabihin natin, napakaganda ng specs ito, grabe yung battery nito, but at the end of the day, hindi mo naman ginawa ng maayos yung analysis kung ano nga ba yung nandun sa competition, nandun sa playing field natin. Sinabi mo lang na grabe yung battery, hype na hype ka sa battery, pero nandiyan na sa harap mo yung other options na mas okay kesa doon sa grabing battery. Gagastos ka lang na ng 20 mil di ba? I mean, gusto mo yung panalo, yung sulit, matutuwa ka on everyday usage. Yung hindi mo masasabi na,
Mukhang nabudol ako nitong tech reviewer na to ah. Yun ang ayaw namin. Pero ito lang, Kap, linawin lang din natin. Hindi natin sinasabi na pangit yung Turbo 6. Hindi siya pangit. Actually, maganda siya. For May better option lang. better option May better na option lang. mas practical. Sa direction ng usapan natin, it seems like agree ka na mas okay na piliin yung performance kesa sa DAX. Yep. Kung baga, all things being equal, yung pagkakaiba lang nila is yung mas malaking battery versus mas mataas sa performance. So doon tayo sa mas mataas sa performance. Yes. Just as long as ano ba yung mga dapat natin tingnan kung gano'n yung kino-consider natin. Dapat ba merong specific number ng battery capacity? Ano para sa iyo yung magandang battery capacity for 2026? For me, pero siguro pinaka-base minimum at least 7K. Nagsisilicon carbon na. So, you get a bigger capacity at no added weight, no? So, nakita na natin, unti-unti nag-roll mga 6.5, 7K, 7.5. Feeling ko either 6.5 or 7K ang magiging norm. Pag mga umabot ng 8K tsaka 9K, nawawaw na itong mga tech. Pero I'm seeing 7K ang norm. Ang ina-anticipate natin yung Poco X8 series. Rumor is that magkakaroon siya ng 8.5. Ooh. Well, 8.5 hopefully. milliamp Kasi hours. normally, pag nakikita mo sa mga turbo series, pagdating sa Poco series, nerf agad eh. Hindi, ang nerf doon, instead Battery. na 9,000, 8.5. 9,000 sa China, 8.5 sa global. Hopefully. Not bad. Diba? Hopefully. kung Not ganon, bad. that's good. Anong chismis natin? March daw? March. Kung gusto talaga ng mga viewers natin DAX na battery capacity, ano yung mga phones na marirecommend mo personally? Personally, si Honor Win. Maganda yan. Honor Win. Oo, Yung ano to, non-RT version. Non-RT, Turbo 6 is good. Kung talagang gusto mo ng big battery, tumatagal naman siya. 25 hours sa PC Mark. No? Pwede na, malaki rin. So far, yun ang mga DAX na battery na maganda i-recommend. Oo. So kung yun yung habol talaga nila, pwede lang i-check yan dyan sa link sa description box, di ba? Oo. Lilitaw yan. And baka may voucher pa. May pa-voucher, no? No? And it happens lang sa mga Shopee, no? Mga Shopee links Yes. na, pag-click nyo, diretso kayo, mag-check nyo yung, platform voucher. May lilitaw na YT affiliate. Normally, it runs from 2.5K. Ako naman, since yung performance ang pinili ko talaga, and yan yung mas i-recommend ko sa mga viewers natin, meron pa rin naman akong perfect balance ng magandang battery capacity plus performance na recommendation sa inyo. For now, ang pinaka-best value, yung Poco X7 Pro pa rin. Mataas yung battery capacity at 6,000 mAh. Hindi po 6.5 ha. 6.5 kasi yung palagi sinasabi ng Indian variant. Na may mga nagkakamali na local tech reviewers natin na akala yun yung variant sa atin. Hindi po. Sobra ng GSM Arena. GSM Arena kasi. Pero abangan natin yung X8 series nga na kung totoong magja-jump to 8.5, Hopefully, DAX yun. grabe yun. Plus performance. DAX plus performance. Perfect Grabe. combo. Perfect. Yeah. Tumatagal yun. Wala ka lang hahanapin pa. Ayun, yung Honor Win din. Maganda rin kasi naka Snapdragon 8 Elite Gen 5, di ba? Tapos Plus, 10K. Grabe yung standby time nun kasi parang umabot ako ng 84 hours. Something like that. Hindi. Tapos meron pa akong plus screen on time na 7 hours. Pero another option, kung gusto nila ng global version, of course, nandiyan pa rin yung Poco F8 Ultra. Maganda rin yung battery life nun. Tsaka isa pang China ROM na nagustuhan ko yung battery performance na ginagamit ko rin talaga is this one. Xiaomi 17 Ultra. Meron siyang 6,800 mAh na battery capacity. Pero grabe yung battery endurance niya. Nag-agree ka ba doon, Kap? Agree ako kasi daily driver ko to. 10 Ultra, halos, siguro sabi dati kung mag-on ako ng phone ng 7 a.m. Bandang 3 nag-charge na ako. Siguro nasa 40%. Pero ito, kahit magtagal ako hanggang 7 p.m., okay lang di ako mag-charge eh. Alam kong legit yan na maganda yung battery life kasi akala mo mas mataas na yung battery capacity. Nag-usap tayo, sabi mo 7.5, di ba? Kala ko 7.5 Sabi ko, di, 6.8 lang yan. 6.8 lang yan. Chinek ko nga. Sa gulat ka. Ay, 6.8 nga. Pero tumatagal. Siguro mas efficient lang yung
chip niya. Combination ng chipset plus yung HyperOS 3.0. Actually, maganda yung HyperOS 3.0 eh. Nagusto ko mas maganda yung mga animation niya. That would be a nice topic para sa iba pang usapan na tulad ng tama. ganito, no? Pero for tonight, I think satisfied na yung viewers natin. Nakapili na siguro sila kung ano ba yung mas gusto nila, DAX o performance. Yan. Oh, diba? Comment din sa comment section. Napili Yan. ninyo. Tanungin natin sila, Diba? ano ba talaga yung gusto nyo? DAX DAX o performance? Yan. Siyempre gusto natin both, pero kung ang pagpipilian nyo ay yung dalawang yon, Mm-mm. let us know in the comments. Oo. Nasa performance. So yun, maraming salamat Kap sa matinding usapan Yes. about bigger battery capacity or performance na debate. So, syempre, don't forget kung gusto yung mga products na yun, nandyan lang sa link sa description. No? Yes. So, click nyo lang. Lahat po ng updated na recommended na phones this 2026, i-update natin yan lahat dyan sa description box. Kung ano yung sulit, ano yung feel namin na magandang bilhin 2026. Yes. Kahit last year release, okay pa rin, no? So, dun papasok yung pinag-usapan namin ni Sir Janus sa channel ko naman. Yung mga pwedeng bilhin this 2026 dahil nagtataasan ng mga presyo, di ba? So, paano yan, Kap Janus? Paalam na tayo. Maraming salamat guys sa pagsama nyo dito sa amin sa channel. And hopefully na-enjoy nyo. Kung may mga suggestions kayo for next topic sa ganitong klaseng video, let us know in the comment section as well. Hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinatech Dad. Ito naman si Sir Richmond ng Gadget Sidekick. Alright, kita-kita ulit tayo. Bye.